a greater weapon, it means we have a greater God. Sabi mo sa tabi mo, God is good! All the time! Ang nakita ni Lord yung puso, hindi yung pagkakamali. And by the power of the cross, we will impart this grace on earth that our lives will never be the same. Okay, so last week topic is about it's never too late. Sabi mo sa katabi mo, it's never too late. Amen. So today's topic is may kadugtong pa rin ang pagmamahalan. Pinamagatan nating unbreakable. Unbreakable, I love you. Amen. Sabi sa Bisaya, nahigugma ko sa imo. Sa Kapampangan na kaluguranda ka. Paano yan sa Ilocano? Ay ayatin. Ay ayatin kita. Sa amin, ano yung kagatin? Okay? So unbreakable. Do you know, love is what Satan do not have. It is impossible for Satan to love. Kaya wala siya nun. So everything that Satan cannot do, that only God can possess, he distort. Tama ba? Marami na nagsabi ng I love you, ayaw ni Satan yan. Yung I love you, gagawa niya ng paraan, maging I hate you yun. 1-4-3 din yan. Kaya wag ang 1-4-1-4-3 kasi yung I hate you, 1-4-3 din yan. Wag mo nang sabihin yung 1-4-3-4-4-5-4-5-4. Ay, uso yung kasing edad ko dyan. Amen. Meron pa tayo ngayong ano yan? Ngayon kasi masyadong ando na yung profile, sa profile ng FB, ando na lahat eh. Nung kami meron pang Islam book. Sino yung inabot yung Islam book? Inabot nyo rin yun? Yung, kunyari, yung crush mo, bigay sa kanya, tapos yung favorite color, no? Pagdating doon sa pinaka-sensitive, who's your crush? Gusto mo, ikaw ang isulat. Amen? Ako noon, siguro, dahil hindi ako ganun kapogi that time, konti lang nagbigay sa akin noon. Salamat naman. Kundi marami silang nalaman tungkol sa buhay ko. Amen. Pero kung inabot mo ba yung Islam book, single ka pa, mag-asawa ka na. Praise the Lord. Ang dami kong naririnig. Kagabi, nagbasa ako, bago ako matulog, yung mensahe ni Lord. Yung gusto ng isang tao na mag-impok ng napakaraming pagkain, inumin, alak, ilalagay niya sa warehouse. Para pag nakapag-impok na ako, wala na akong gagawin kundi magsaya sa aking buhay. Sabi ni Lord, hangal, sabi niya, ngayong gabi, I will demand your life from you. Amen. So it is not always a guarantee. The health of your bank account do not guarantee your bright future. We can only depend on Jesus. The only happiness we can only find in the Lord Jesus Christ. Hindi mo yung mahanap kung saan-saan. Kaya sabi ng Lord, I have loved you with an everlasting love. Pag si God ang nagsabi noon, totoo yun. Kaya ang taong walang totoong Kristo sa puso, hindi ko alam kung paano yung magmahal. Para napaka-imposible magmahal ng isang tao kung hindi niya kakilala ang ating Panginoong Yesus. Why? Ang pattern ng pagmamahal, si Jesus lang. Kaya nga sabi niya, for God so loved the world. Amen? He gave His only begotten Son. Only begotten Son. Alang-alang sa atin, binigay niya, that whoever believe in Him will not perish. You see?
The love should not deliver someone sa pagka-perish. Walang distraction. The love always give a positive outcome. Kahit gaano yung kasama, pag marunong ka magmahal, walang komplikado sa buhay mo kasi malagi kang masaya. Kaya tinuturuan na tayo ni Lord kung paano magmahal, even the unlovable. Kasi kung hindi tayo minahal ng ating Panginoong Yesus, ewan ko kung ba't siya mamamatay para sa atin. Kaya sa encounter, di ba sinasabi niya, ako na ang namatay para kayo mabuhay. Ako na nagbuhat ng krus na yan para wag mo nang buhatin. Ako na yung makrucify dyan, although deserve mo, ako na lang makrucify kasi mahal kita. Yun ang tunay na, ang sarap pakinggan sa tenga ng I love you. If you really mean it. Sabi nga ni Pastora, ang I love you daw dapat kumikinang. Amen. So, tapos na tayo sa rose. Under pressure na yan. Dapat kumikinang naman. Amen. Ayan, ang problema na lahat. Alam nyo, yung restoration namin na kinukwento ko last week, hindi lang sa Rose nagtapos yun. Nagtapos yun sa Riga. Dad, I want to buy something that shines. Pagpasok ko doon sa bilihan ng alahas, umupo ako doon. Sabi nung sir, ito po yung presyo. Sabi ko, bigay mo sa kanya. Yung gusto niya. Nagulat yung sales lady. Sana all. Amen. Di niya alam yung sweldo ni Pastor ang pinambibili niya rin. At saka, dapat smart din tayo. Pag rose economical, isa lang. Full I love you na yun. Kasi yung capacity ng 30 bulaklak sa isa, parehas lang na I love you yun. Tama ba? Kung minsan mas madali pang i-manage yung isa, pag marami, parang nabibigatan pa siya. Pero pag binilan mo ng gold, it's also a smart move. You know why? Kasi pera pa rin yun. Actually, pag tumaas ang presyo nun, investment pa yun. Kaya invest in golds. Amen. Salamat yun ang gusto ni Pastora. Kasi yung gusto ko, napupudpud. Sapatos. Amen. Anyway, glory to God, So, Satan cannot love. So, ang gagawin niya, guguluhin niya ang lahat na nagmamahal. Tama po ba? Tingnan mo, even ang tao na mahal ng Diyos, created according to His image and likeness, dinistort niya. Tinuruan niya mag-disobey. Kainin mo yan. Hindi ka naman mamamatay. So, He distort everything. And then, pinapawalan ng bisa ang tunay na kahulugan ng pagmamahal, lalo na sa loob ng pamilya. Pagka ang isa sa mag-asawa nagsasabi ng parang nagiging dry na ako sa kanya, that is very dangerous. Because true love will never make you dry. Yung totoong pagmamahal, parang masigla. Ito, ewan ko kung kaya mong gayahin to. Kasi dahil totoo yung love ko, si Pastora, we meet 7 times a week. Every day ko siya nakikita. Kasi love ko siya. Amen po ba? Kaya niyo yan? Sundong Lunes hanggang Biyernes. Sabado, maniligaw ako. Linggo, magsisimba kami. Walang pwesto yung mga karibal. Kasi kung hindi ito na yung pagmamahal, hindi mo magagawa yun. Tama ba? Tama ba? Kaya kung may manliligaw ka, kaya ba bang gawin yung ginawa ni Pastor? Yun. Maghanap ka ng ganun. Okay? Satan distorts everything. Kinrate niyang tao according to the image and likeness of God. Matipuno. Tapos gusto ni Lord, commending. Tama ba? Tignan mo yung naririnig yung mga testimony dito. Unnatural.
Hindi natural. Dinidistort kasi lahat. Yung dapat na natural at normal relationship, dinidistort. Kasi ang tao gusto niyang to discover something na hindi natural. Hindi naman supernatural. Okay saan ko supernatural? Palagi niyang dinidistort. Katulad din ng pagmamahal. Dinidistort niyan. He always tried to contaminate, lalo na yung word na I love you. Do you know that I love you, pag sinabi yan, this is the most powerful adhesive para mag-bond yung dalawa. Kaya lalaki, babae, basta pwede naman magmaalam lalaki, babae bilang magkaibigan. Parang si Jonathan at saka si David. Di ba? Grabe, higit pa sa magkapatid. Higit pa sa mag-asawa ang relasyon nila bilang magkaibigan. Amen. Ganon din sa mag-asawa, lalo-lalo na sa kapatid. It should be the most powerful adhesive that eternally connect people. Pero pinaka-powerful din deceiving na words pag sinabi yan that meant for different purpose. Pag ang lalaki nagsabi ng I love you, 1 month ka pa lang kakilala, don't believe him. He is a complete liar. Unless na 1 year ka nang nakikita niya, hindi niya lang sinasabi. Kung minsan nakita, 1 month pa lang namit, nakikita, mahal na daw. Madaling magsabi, marami na naloko ang I love you. Kaya, pag hindi nakadugtong yung with the love of the Lord, napaka-dangerous po niyan. Ang dami kaya naghahanap ng, look at this. You cannot always find someone na katulad ng asawa ng iba, kapartner ng iba. There are people designed exclusively for you. Do you believe that? Amen? Not everyone cut from the same clothes. Tama ba? Mga suot natin, ito designed to dito para kuminsan partner yan. No? Overall. Pero hindi sa lahat ng cloth at tatabasin ang lahat ng iba't ibang klase magiging damit ng mga tao. It's very impossible. Kaya you cannot find the real I love you from someone that God did not give that heartbeat exclusively for you. Hello? Say amen. Tapos nung ginagawa ko yung message na to, binigyan pa ako ng isang message ni Lord. You know that heart and heart rhymes? H-E-A-R-T at saka H-U-R-T, pagpakinggan mo yan, parang parehas. Kaya minsan yung I heart you, yung pinusuhan mo na best, 1-4-3 pa rin yun. I-H-U-R-T yun. Kasi kaya ngang i-distort. Di ba uso yung pinusuhan ko na best? Tama ba? Kaya yung salitang yan, hindi yan basta binibitawan if you don't mean it. Amen po ba? Pag-uusapan natin kung saan nasabi yan, na napakaganda, napakagandang mensahe. Okay? Because real true love can defeat anxiety. There are many people experiencing anxiety because they don't get the love they deserve. Kasi hindi mo hinahanap yan sa paghahanap mo sa salita ng Diyos, kaya palagi kang naliligaw. In John chapter 21, verse 10 to 11, meron ako dyan. Okay, basahin natin ha. Sabayin niyo po ako. Jesus said to them, bring some of the fish you have just caught. So Simon Peter climbed back into the boat and dragged the net ashore. It was full of large fish. How many? How many? Hindi 143. 143. 153. But even with so many, the net was not torn. Tataka kayo, bakit ko kinuot yan?
Ito pong sitwasyon na to, we know the story. This is the last chapter of the book of John. We know the story na na-resurrect na sila. Actually, this is the third time that Jesus showed Himself to the disciples after ng kanyang pagkabuhay na maguli. Sa aking pagsasaliksik, napansin ko dito na ang Panginoon hindi sa pagkalabas niya doon sa tomb, dumiretso na siya. Hindi, he stayed. Nandito pa rin siya kasi he still needs to talk to the disciple and he wants to prove something and he wants to hear something, especially sa kanyang mga disciple. So we know the story from the book of John, chapter 21. Okay, basahin ko na nga. May kompleto ba akong ikukwento ko lang, di ba? Okay. So, the case is, these disciples, they were lost, unguided, no leader. So, naguguluhan sila. Hindi sila alam anong gagawin natin. Sige. After ng napakarami nilang training, bumalik sila dun sa dati nilang buhay, ng isda, ng literal. But because Jesus loves them, ayaw nang nilang nag-encounter sila, tapos walang life class. Walang school of leaders. Gusto ni God, tuloy-tuloy. Kasi na-encounter na nila si Lord eh. So, binalikan pa rin niya. Kahit napatunayan na ni Lord, Diyos ako ha. Yung deity niya na-prove. He is God. And He stayed. He still interact with His disciples. Actually, nagme-meeting nga sila. Si Lord nagpe-penetrate sa mga meeting house nila. Kahit sarado yung pinto, nakaka-penetrate si Lord. Nagugulat sila. Amen. Kasi Diyos siya. Totoo siyang Diyos. So, itong sila Pedro, dahil bad trip, dahil loss, sabi niya, tara mangisda tayo. Ang hirap pala ng isang nangunguna sa tropa, bad trip. Wala sa hulog, kasi nakapagyaya. Tara mangisda. Imbes na isabuhay yung lahat ng tinuro ni Jesus sa kanila, nakapagsama pa. Nakapag-influence, matindi pag may influence ka. Nakapag-influensya pa na sumama sa kanya para mangisda. Ano nangyari? Outcome? Lagi ko itong pinipreach. 0. Amen po ba? Amen. Because that is a 0 moment Jesus. Yung 0 moment Jesus, walang magiging outcome. So, iniyaya niya, wala silang nahuli, pero andun si Lord. Para i-empower ulit sila. Sabi niya, friends, haven't you any fish? Ibig sabihin, wala kayong huli? Anong sabi niya? You know the story. Throw your net on the right side of the boat and you will find some. Yung some na yun, madami. So, nalaman ng mga disciples na, lalo na si John, si Jesus yan. So, si Peter na masyadong hyper, tumalon siya mula doon sa bangka, lumangoy, pinunta niya si Jesus. Pero kahit marami siyang huli, si Lord dinat na niya, meron na siyang niluluto. Ganon kabait si God. Yung iyo, dadagdagan pa niya. Pero kung mapapansin niyo yung verse natin kanina, sa lahat ng nahuli nila, ang kaloob ng Diyos na bigay ng Diyos upang mawala sa iyo ang iyong anxiety, na mawala sa iyo ang pagtatampo sa loob ng mahabang panahon, si Jesus binigyan ng matinding blessing. Kasi yun ang taste ni Peter. Fisherman siya, kaya binigyan niya na napakaraming isda. Fisherman siya, yun ang kagustuhan niya. Kaya si God, yung sa kagustuhan mo sa ibabaw ng mundong ito, hindi siya KJ para hindi niya ibigay. Di ba ang taste ni Peter as a fisherman, isda? Binigyan siyang 153. Kaya ano nakita natin kanina? Ano yung binasa natin? Na hindi nalagot yung lambat. Amen. Bakit? Pag kasi bigay ni Lord, hindi nasasayang. Amen. Palakpakan natin siya.
Kapag galing sa Kanya, hindi mababaliwala. Overflowing yan, net breaking, boat sinking, but it is there, intact siya. Bakit? Kahit madami yan, hindi yan napunit. Kaya yung 143, baguhin mo na yan. Ang bagong I love you, 153 na. I heart you. Pinusuan na kita, best. Amen? Pagka binibigay mo yan, hindi yan natatapon. Intact yan pag si Lord ang nagdemand ng pagmamahal. Hindi man kaya natin sukliin ang pagmamahal na binigay niya, pero nagde-demand si Lord sa atin ng pagmamahal. So ibinigay lahat kay Pedro, nandito ako, hindi ko kayo iniwan, nandito pa rin ako. Anong ginawa nyo pagkaalis ko? So eto na ang istorya. Doon na tayo sa pag-ibig. John, in verse 15 to 17, ito ang babasahin natin. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, amen? Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Ooh. Higit pa sa him, kasi nasishock si Peter. Ang dami. Sometimes our blessings are so overflowing. Ay, may nalilito ka na kung aling sapatos ang susuot mo. Pero si God, out of this overflow, He will ask you the same question. Do you love me more than this? Sabi ni Peter, yes, Lord. He said, you know that I love you. Anong sumunod? Jesus said, feed my lambs. Anong ibig sabihin nun? Hindi pala nagtatapos sa I love you. After ng I love you, may gagawin ka. Saying I love you is not enough. Meron kang kailangan ni action. At yun ang kadalasan, inaasam-asam ng bawat misis. Maging mga mister. Pag nag-I love you ka, meron yung kasunod. Kumikinang. Yung action. Sabi mo, I love you, maglakad lang tayo, hindi mo binibitbit ang aking bag. Lahat yan, tinitingnan ni Pastora, isa-isa. Alam niya kasi, I am so busy, but she makes sure na yung para sa kanya, dapat hindi ko yun na-skip. Amen? Marami kasi nagsasabi ng I love you, tapos irresponsible husband naman. I love you, tapos susunugin mo yung baga mo sa sigarilyo. Why? Pag sunog ang baga mo, edi maaga ka namatay. Amen. Tapos alaala ka na lang. Sinaktan mo pa ang kanyang damdamin. Pagkatapos mo siyang pinamahal ng pinamahal, nawala ka sa mundong ito. Bakit? Sinunog mo ang baga mo. Kaya sabi na, kung mahal mo ang asawa mo, stop cigaretting. Amen? Kaya ang totoong pagmamahal, nakakapagpatino eh. Tama po ba? Kaya ni iba, lumagay ka na sa tahimik. Totoo yun. Tahimik. Pero sa bahay na lang maingay. Sasunod, inulit yan. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? Gustong ma-confirm ni Lord mula sa puso ni Simon or si Peter na mahal siya. He answered, yes, Lord. You know that I love you. Di ba kaka-deny lang niya? You remember that? He denied Jesus 3 times. Pero sabi niya, Lord, I love you. Habang sinasabi niya, nakakonsensya siya. Pero hindi kinonfront ni Jesus. Jesus did not confront Peter about his past. Mga misis lang naman ang mayroong terabyte na memory. Jesus said, after ng I love you, take care of my sheep. Nakalata si Peter, every I love you niya, may kasunod na action na dapat siyang gawin. Dapat the third time, he said to him, Simon, son of John. Napaka-specific niya kasi baka maraming Simon. Sabi niya, do you love me? Peter was hurt. Ayan, H-U-R-T.
Because Jesus asked him the third time, "Do you love me?" He said, "Lord, you know all things. You know that I love you." Jesus said, "Feed my sheep." You know, you can sing about loving the Lord. You can always say, you can always talk about, "I love you, Lord. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you." Ay, paiyak-iyak ka pa. Tapos ayaw mo naman gawin yung gusto ni Lord. Ha? Tama ba? Madali magsabi ng I love you eh, pero may action. Sa misis, I love you, tapos wala namang action. Sa girlfriend, nililigawan mo, I love you. Kasi minsan pag hindi ito yung pagmamahal mo, ibang gusto mo, kaya mo yung sinasabi. May balak kang iba. Kaya madami ng babae na loko kasi naniwala. Yung I love you, if you don't mean it, don't say it. Kapag hindi yan galing sa Lord, pag hindi pinatibok ni Lord ang puso mo, huwag mong sabihin yun. Baka yung text mo, naligaw lang. Napunta sa kanya, mahal niya pala ako. Gabi, sa kanya na-text to. Ay, sino na meron ba nangyaring ganon? Meron akong kakilala, naligaw lang yung text niya, tapos naging sila na. No, real life story to, kinwento sa akin. Pero naging successful naman. Nag-text yung Pangasinan, na-receive nung taga-Bataan. Totoo to. Amen. Minsan nanonood ng replay yun, alam niya kung sino siya. Tapos naging sila, naging successful naman yung nila, yung kanilang pag-iibigan. Okay? So, like Peter, sometimes there are people that surrounds us like Peter. We have to be very careful. Sometimes you are with people, we are so discouraged. They look like parang ang sarap samahan, ang sarap sundan, pero they will only impart their discouragement. Yung kawalan ng direksyon. Kaya kuminsan, kung wala siyang huli, wala ka ring huli. You have to protect also for people like Peter with zero Jesus moment. Amen? We have to take care of the people like that. Kaya kung hindi ka prayerful, kung hindi ka discerning, madali kang madenggoy. Madali kang matangay na nasasama ka sa mga may mga people who are really time wasters. Pag-ingatan mo ang mga moment na yun kasi mahalaga ang oras mo. Life is so short. Totoo po yun. Pinapahaba lang ni Lord yan, minsan through technology. Pero pag sinasayang mo ang panahon at oras mo, ang laki nang nawawala sa iyo. You must protect yourself. Do not give high position to anyone who talks you down and talks down what you are doing. Marami kang dapat at gustong gawin para sa Panginoon, hindi mo nagagawa because of the wrong environment you are in. Amen? Sabihin mo, true love is an action. Pag mahal mo ang isang tao, alam mo, i-direct mo sila sa rebellion, i-direct mo sila sa kamalian, i-direct mo sila sa kawalan, alam mong pabagsak ka, tapos idadamay mo pa sila. Hindi yung pagmamahal. Nandadamay ka lang. Amen po ba? So, let me tell you this thing. Not everyone can be on your team. Not everyone can be on your team. They look like they are with you, but actually, these people will break you. Not all people will say, I love you, I'll follow you, andito lang ako. Yung mga kadalasan yun na matindi, nandito lang ako. Anong ginagawa mo dyan? Andiyan ka pala. Kantagal mo na nandyan na, wala ka namang ginagawa. So everyone cannot be on your team. Tama po ba? Sometimes you have a goal in life. You cannot pursue, it's hard to get because of the wrong team. Hello? That's why if God is removing someone in your life na nakikita mong magiging sagabal doon sa plano mong
mabuti para sa Panginoon at plano ng Diyos sa iyo, sometimes nawawala mo yan, okay lang. Ako, I was mentored by Pastor Cesar. Sabi niya sa akin, those who leave you, let them go because they are not faithful. Shock ako. Why? Because you are going only to waste your time to reach your goal and to accomplish your God-given assignment. Amen po ba? Hindi natin sila i-disregard o eliminate sa ating buhay. But you know that when people are not actually faithful, it's easy to say, I love you. But sabi nga ng Proverbs, di ba? Eat and drink. Sabi ng tao, kumain ka, uminom ka, but their hearts are not with you. Madaling sabihin yan. I love you. Madaling pakitaan ng hindi tunay na pagmamahal. Kaya kung minsan, nadidisib ang tao kasi sa peking pinapakita ng isang kasama, kaya hindi tuloy napapatunayan yung tunay na I love you. Nagiging breakable yung I love you. Sabihin sa katabi mo, yung I love you mo dapat unbreakable. One truth in life, anyone that is not in your direction is a distraction. Do you believe that? Do you believe that? May mga ang dami dito, may mga mga regional leaders, no? Ang dami pa lang entrepreneur dito sa church natin, daming mga aside from the leaders. If they cannot go in your direction, they will always be a distraction. You cannot avoid that. You cannot have the same flow of I love you. So guard the dream that God has given you. Yung binigay sa iyo ng Diyos, bantayan mo. Kailangan makarating ka kung saan ka dapat makarating. Amen po ba? And this is another proof in life. You cannot hang out with negative people and expect to live a great life. Do you believe that? I repeat this. You cannot hang out with negative people and expect to live a great life. Ito miss na ang mga sagabal, may goal ka. Sa employment ko noon, umabot ako ng 12.5 years sa company. Pero within that period, segment ng aking employment, ang daming na-terminate. Kahit kasalukuyan ng pukpukan ng trabaho namin, ang daming tineterminate kasi hindi sila tumutugma doon sa goal ng company. Inaalis sila, pinapalitan sila. Mataas o mababang pesto. Basta sa gabal, inaalis kasi may goal. Pag sinabing tapusin yung project in 4 years, ano yon? Kahit anong mangyari, matatapos yun. At all costs. Kung minsan, sa buhay, may goal ka. Amen? May goal ka. Alam ni Lord, itong Pedro nito, saan ito pupunta? Hindi mo na ako papapalangit. Dito pa ako, kakausapin ko pa to. I-confirm ko pa kung mahal talaga ako nito. Kakausapin ko to. Kaya he talked to Peter and confirm kung mahal niya talaga. Nag-error lang ako, Lord. Na-pressure lang talaga ako, Lord. Papatayin ako. Pero after Peter talked to Jesus, in the book of Acts, when they received the Holy Spirit, same as they encountered delegates, patay kung patay na sila. Yung mag-preach ka, 3,000 agad yung tatanggap. Lampas-lampas ng 12 mo. Amen. Why? You are not becoming effective sometimes because you have to take care, you have to check your I love you. Baka I love you virus yan. You remember I love you virus? That have shaken even Microsoft? Pilipinong gumawa nun. Kaya mga Pilipino, ingat sa I love you. Even God, yung salita ni Lord, mahalaga yun eh. Yung sinabi niya at yung isasabihin mo sa Kanya, importante yun. Pero pinakamahalaga kung anong sinasabi ni Lord. Pwede naman siyang umalis that time eh. Jesus can go back to heaven anytime at that moment. But He knows He still need to confirm something from the heart of His disciples. You want supernatural in life? Be true to your words to the God that you serve.
You want an extraordinary anointing, supernatural anointing? Be true to your words to the Lord Jesus Christ. You want to transform nation. You want to transform your family. You have a dream. You want to become millionaires. That's easy for God. God can even make you a billionaire. Then for what? You should have a purpose. Why? Amen. Dapat meron kang dahilan bakit. If I'll bring you here in the book of John chapter 2 verse 1 to 10, where the first miracle that Jesus has done is during the wedding. And congratulations, Brother Douglas and Sister, hallelujah, Sister Sweetie niya, they just got married in Africa. They are here. Amen. Congratulations. This message is also for you. So I am your officiating priest now. Look, in John chapter 2, verse 1 to 10, this is where the first miracle happened from the hands of the Lord Jesus Christ Himself. Sabi niya sa verse 1, on the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and His disciples had also been invited to the wedding. Is Jesus invited in your wedding? Is Jesus invited in your relationship? Pag kasi namamagitan si Lord, may miracle. Majority na nakita ko mga relasyon na wala si Jesus sa gitna ang gulo. True yan. Amen. When the wine was gone, that time wine, don't use this, okay? No, pwede pa lang minom ng wine, alak, no? Kasi yung mga ganyan yung mga si Satan distort everything. Si Lord nga gumawa ng alak Paano hindi ako iinom? I told you, that Satan distort everything. Marami nang uminom ng mga Christian dahil meron nabasa yan. Nag-concentrate sila doon sa wine, hindi doon sa miracle. Doon nila pinokus, nalasing tuloy. Imbes na nalasing ng Holy Spirit, nalasing na literal. When the wine was gone, Jesus' mother said to Him, they have no more wine. Sabi ni Lord, niyaya lang ako dito In verse 4, woman, sabi niya sa nanay niya, woman, why do you involve me? Jesus replied, my hour has not yet come. His mother said to the servants, do whatever He tells you. You heard that? Did you hear that? Do whatever He tells you. Jesus should tell something for us to do something. Importante yun. Ngayon, naririnig mo ba yung sinasabi ni Lord kung anong gagawin mo? You want supernatural in your marriage? You want supernatural things to come in your relationship? Sa iyong family? Hanapin mo yung sinasabi ni Jesus. Do whatever He tells you. In verse 6, nearby stood 6 water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing. Ano ito? Panghugas ng pato. Hindi ito Kangen water. Panghugas ng pato. Kamay. Okay? This is funny. Each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, fill the jars with water, so they filled them to the brim. Puno. Then He told them, now draw some out and take it to the master of the banquet. Oh. Kung ikaw yung taga-serve, ang lakas ng loob mo. Alam mo, panghugas ng paa yan. Sir, tigman mo. Realize mo yan? Kung wala ka rin pananampalataya kay Jesus, gagawin mo yon? Pastor, inom po kayo. Tapos tinitignan mo. Kaya importante ang faith. So wag lang natin tignan kung sino yung kinakasal. Tignan din natin kung ano ang faith nung nagsiserve. Kasi sila ang inutusan Sila nagbuhos ng jar. Tapos eto na nangyari. Kung si Jesus, ordinaryong tao lang sasabihin niya, susunod ka, alam mo, panghugas ng paa yun. Panghugas ng kamay yun. Okay? The master of the banquet, siguro tingnan nila, ano sasabihin kaya niya. Amen?
Ako, nang humingi na ako ng tawad sa mga kapatid ko, dahil lagi akong inuutos nun, yung kape, ninagyan ko asin. Galit na galit. Siguro, na-Manny Pacquiao ako nun. Kasi palaging ako na lang. Ninagyan ko ng asin. Pag inom ng master ng banquet, etong sabi niya, the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize that it had came from. Ito matindi. Though the servants who had drawn the water knew. Yung uminom, di niya alam. Pero yung servant, alam na. Pangugas. Nagulat sila. Nag-aantay din sila ng himala. Amen. Then he called the bridegroom aside and said, everyone brings out the choice wine first and the cheaper wine after the guest had too much to drink. Pag alam mo yun dati kasi yung less quality, yung mga lamba-lambanog, hindi na alapag yan doon sa dulo. Paglasing na lahat, hindi na alam kung ito yung the best o hindi. Amen? Pero ito nangyari. Amen? And then the cheaper wine after the guests who had too much to drink, but you have saved the best till now. Ano ang theology doon? Kay Jesus, pagdating sa marriage, masaya hanggang sa huli. Amen. Palakpakan naman natin Diyos yun. Ay, para kay Lord naman, 2 kamay. Na nakataas. Siyempre, mahirap pumalakpak ng isang kamay. Gusto ni Lord mula umpisa hanggang dulo, hindi kahiya-hiya yung pamilya. Sa Kapampangan, may tawag kami doon, korilyo. Naubusan na. Wala nang ipapakain. Kaya kung minsan magipamiesta ka, ihahain sa'yo, pizza. KFC, iba yung lutong, kaldereta, gano'n, ha? Pag naubusan na, order na lang sa Jollibee. Nahihiya doon sa mga Pero ito, grabe. Mula umpisa hanggang dulo. Kahit sa dulo, sineserve nyo pa rin yung the best wine. Ganon si Lord sa family. Ayaw niyang napapahiya yung pamilya o yung mag-asawa. Kasi wedding to, pamilya to eh. Amen? Ayaw niya mapapahiya basta sumunod sa pinagagawa niya. Tama ba? Kung wala silang sinundan, kung walang Jesus na nag-guide sa kanya, kung walang salita ang Diyos na narinig mula sa kanya, na kailangan nilang gawin, kahit na taliwas sa kanilang paniniwala, kahit alam nila na yon ay pangugas ng paa, pero dahil binigay nila kay Lord, nagtitiwala sila sa Kanya, may himalang nangyari. Kasi bakit? Sumunod sila. Amen! Kaya kung minsan, mga simpleng bagay parang complicated because we are better than God sometimes. We think mas matalino tayo sa Diyos. No! Lord, hindi! Pangugas na ba ito? Nakakaya. Tsaka Lord, baka mabad trip yung namin. Baka i-kick out ako sa trabaho. Dahil hindi mo kayang ipaglaban yung sinasabi ni Lord na kailangan mong gawin. Kaya ang tao hindi nakakaranan ng supernatural encounter sa kanilang mga buhay. Bakit? Yung simple sinasabi niya, hindi natin masunod. Mag-cell group ka, hirap niyan, papahiya ako dyan, mag-aaral pa ako gabi, mag-SOL ka, Do you want supernatural? The Lord is telling you whatever He wants to do. Pag sinabi ang gawin mo to, gawin mo. Pabigyan ka ba ni Lord ng hindi mo kayang gawin? Kung minsan, ginawa mo na lahat. Okay, gusto mo, magandang rim, magandang susi na lang, wala mo. Ang bihira, nasa iyo na, hindi mo may start sa sakyan mo. Yun na lang, maliit na hinihingi na lang ng Diyos. Sige, kunin mo, ayaw mo pang gawin. Pero ayaw mo yan, nasusi mo. Sometimes, our simple obedience is the key for our greater success. Amen. Talagang tinuturuan ka, tinidistort ni Satan ang iyong kaisipan, ang iyong pagsunod kasi, sabi niya, wag ka nang sumunod kasi masyado matrabaho, ba't mo ba naman gagawin? You know, I hear these people testifying during encounter. Sabi ko sa puso ko, kahit million times pang encounter gagawin ko, pag ganito palagi outcome, basta kasama ko si Lord. Amen po ba? Sabi ko, hindi nakakasamang gawin to, kaya batch 27 na tayo and we are ready for the next 27 batch in Jesus' name.
And I want this encounter to happen sa Canada, sa Australia, sa US, sa UK, sa Europe, kahit saan, basta pagagawa ni Lord. Sabi nila, Lord, Pastor, magagandang bansa yon. Ang sinabi mo. Yung challenging na bansa, baka ikaw nang ipadala doon. Pag sinabi ni Lord, gawin natin. Amen? Supernatural comes when we do whatever Jesus tells us to do. As simple as that. Huwag ko kontra. Yung siya sinasabi pa lang, mahirap. Alam mo yun? Hindi mo pa ginawa, sinasabi ni Lord, pagod ka na. Pagod siya. Hello? Then you want supernatural. Maraming planong magaganda si Lord sa iyo. Kaya sa araw na ito, I choose to declare powerful words sa buhay mo. Then mamaya may babasahin ka rin. Because I want supernatural things to come in your life. Dahil alam ko, kahit anong ganda ng sakyan mo, pag walang gasolina yan, hindi yan tatakbo. Tama po ba? Nakakaya pa nga yun. May ganda ka sa sakyan, tumirik. Wala na akong kasing pang gasolina. Pag sa kay God, maganda, tuloy-tuloy. Amen. Hindi itutuloy, tuloy-tuloy. Pag si Jesus nasa pamilya, tuloy-tuloy ang biyaya. Sa English, continuous. Parang English doon. Okay? Close your eyes. Let me declare this. Music team, punta na kayo dito. Close your eyes. I affirm that you receive grace for the days ahead of your life. I declare you are equipped and well-positioned by the Spirit of God. From now on, who know who you are, and to whom you belong. You are Abraham's seed, heir of God, and a joint heir with Christ. You are attuned to the voice of the Spirit. His voice guides and directs you in all affairs of life. You are conditioned rightly to know His perfect will and walk therein. Your steps are ordered by the Lord because His word is a lamp to your feet and a light to your path. You are 1,000 times ahead. You are far ahead of any competitor and distractor. The Word of God has infused in you the consciousness of victory, success, and glory. You are a success, and you operate from the standpoint of advantage because you are rich, you are vibrant, you are strong and energetic in the name of Jesus, Son of the living God. The life of Christ in you has made you more than a man. You are a superman. God is the one who is at work in you, both to will and to do His good pleasure. His power in you is activated to bring forth blessings and miracles in your life today. Your life is a well-watered garden, and He will bring forth fruits. In and out of season, you will bear fruits because you live by the Word. There is no uncertainty, confusion, or darkness in your life, for the true light shines in your heart. Blessed be the name of the Lord. Sabihin mo, Lord, I receive it. Palakpakan mo ang Panginoon. Can you all stand, please? This time, we will read together. All together, we will declare. Amen. Sabihin mo, Lord, let everything that comes out from my mouth will bless my life. Can I have the last slide? We will read this all together. Yung isa bago yan. Okay. So ready na? Can you read with me? We will read all together, okay? 1, 2, 3. I am the planting of the Lord,
I am planted on the rock that is higher than I am, Christ Jesus. Therefore, I am not moved by circumstances. I am a victor forever because Christ is my riddance. He rids me of any trouble and leads me triumphantly from glory to glory. Blessed be God. Hallelujah. Woo! Meron pang isa. Sabi mo, Lord, sa akin yun. Ito. 1, 2, 3. The Lord has made me fruitful and productive in all things. Failure is not a part of my life. Woo! Ito ba? With my proclamation of faith, I disallow sickness, disease, infirmity, and weakness from my body, and banish trouble, depression, poverty, and frustration from my life and family. Woo! Amen. Here we go. Health, strength, and abundance are my birthrights. I will walk in the glory of God, manifesting the righteousness of Christ. And hallelujah! You are a product of your word. You are who you are for what you confess. Tandaan mo yan. When you say, I love you, pag nag-overflow yung pagkakilala mo sa Diyos, yung outpouring mula sa heart mo, magsasalita ka. And you really mean it. You will do supernatural things. If anyone, somebody drag you to magnify negative things in life, alam mo yung ubo lang COVID na, mahirap kasama yon. Dapat may mga positive look sa buhay, masarap kasama. Hindi ko sinabing i-chepwera mo lahat yan. Pero habang may ginagawa ka, habang meron kang pinoporso sa buhay, lahat ng sagabal, isang tabi mo muna para magawa mo yung goal mo. Amen. Who wants to declare like that every day? Sabi mo, Lord, sabi mo, magde-declare ako ng positive every day. You love your family? Declare every day positive things. Amen. Yung lahat ng galing sa devotion mo, yung lahat ng galing sa dinig mo, yung lahat ng galing sa devotion mo, i-proclaim mo. Especially para sa iyong family. Well, mahal mo family mo. If you said, I love my family, mean it. Amen. You love your family, then go away from vices. Amen. May pangarap ka sa buhay. Huwag kang magsugal. Amen. Amen po ba? Baka nag-o-online sabong ka pa. Amen. Marami nang bumagsak sa pamilya dahil sa maling paraan. Marami na nagnakaw kasi maling pagmamahal. Ba't ka nagnakaw? Kasi mahal ko anak ko. Tama yung reason niya. Mahal niya ang anak niya. Gusto niyang gumaling. Tama. Maling paraan. Kasi bakit? Ang tao minsan nagkukulangan ng pakikinig sa salita ng Diyos. If you want a devastated life, don't read it. But if you want supernatural living, read your Bible every day and you grow, grow, grow. We have no other hope but the Word of God. Kailangan magkatawang tao ni Kristo, ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo para lang mailigtas tayo. Para lang makompile ang Bible na to. Para lang magkaroon ng revelation. Para magkaroon tayo ng hope. Kaya lahat ng nangyayari sa kasalukuyan, everything that happened, even in what we call pandemic, are already in the Bible. And we are heading to the finish line. Amen? If you see yourself, you are trying to pursue the earth. No, you cannot stop pursuing the earth because the earth is round. Wala yung dead end. Bilog yan. Ikot ka ng ikot lang. Dira-diretso yan. Amen? So, masusumpungan mo lang ang happy ending lagi sa Bible. If you want a wonderful and sweet partner in life, read the Bible. Be guided by the Bible. Live with the Bible.
Amen po ba? And simula ngayon, do not declare negative. Kung businessman ka, hallelujah, from today, I will have a minimum of 1 million dirhams that will come in my bank account in the name of Jesus, Son of the living God. Hindi yung, naku, ano din yan, medyo matumal. Yun ang makukuha mo, matumal. Dapat magsalita ka, grabe. Magkakadikit-dikit na yung transaksyon. Papunta na sa akin lahat yan. Amen. Marami na yung magpapapirma ng mga transaksyon na approve na yan. No? At hindi ako ilalagay ni Lord sa mga kliyenteng hindi nagbabayad. Makakapagbenta ako ng minimum na sales ng ganito. Ano? Ikaw na yung sabi ni Lord, anong palagay mo sa akin? Target mo, 143. Ako, 153. Amen! Sagulat si ang alam ni Pedro, wala silang huli. Abay, nung napakinggan ng instruction ni God, grabe, halos mapunit. Pero pag si Lord ang nagbigay, hindi napupunit ang lambat. Kahit madami. Hindi nasasayang kasi galing sa Kanya. Gusto niyo ng ganun biyaya? Gusto niyo ng ganun biyaya? Amen. Taas natin ating mga kamay sa Panginoon. Sabi mo, Lord, today, this is my day. Lord, ang daming pagpapala. Sabi mo, sa banda rito naman. So Lord, yung gusto, ayoko ng ambon. Gusto ko bagyo ng pagpapala. Dumako sa akin ngayon. At kapag meron na ako nito, Lord, matuto pa rin ako magsabi ng tunay na I love you. Sabi mo, Lord, kahit may 153 na ako, I will still love you and follow you. And all the days of my life are already blessed. Declare mo, Lord, I declare, I am COVID-free. I am sickness-free. I am victorious, successful, highly favored. I will eat the best of the land. Hindi ako magkukulangan. Palaging sobra-sobra sa aking buhay. Magbubunga ako. Hindi ako barren. Magbubunga ako. Magkakaanak ako. In the name of Jesus, tagumpay lang ang allowed sa aking buhay. Bawal ang malas sa aking buhay. Dahil ang buhay ko ay tinubos na ng banal dugo ni Kristo. Nasa likod ako ng cross. Hindi ako kayang hanapin ng dyablo. Pagkat ang pamilya ko ay protektado ng banal na dugo ni Kristo. At sa simula sa araw na ito, bawal na ang kahinaan sa aking buhay. Bawal na ang bankruptcy sa aking buhay. Bawal na ang kawalan sa aking buhay. Sapagkat ako'y punong-puno ng biyaya ng Diyos sa buhay na nagbabayari ng lahat ng bagay. Dinideklara ko na ang lahat sa aking pamilya ay pinagpala. Walang sakit sa pangalan ni Jesus. Tagumpay ang mararanasan ng aking buong pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aking declaration. Shout Amen. Hallelujah! When Jesus promised, that promise is unbreakable. Hindi nabe-break ang promise ni God. Ang pagmamahal niya, totoo. Close your eyes and raise your hands for benediction. Lord, tunay nga, ang buhay kasama ka ay paganda ng paganda. Pabuti ng pabuti. Pasaya ng pasaya. Lord, ang baseline namin, palaging kaligayahan na. Sapagkat simula nung makilala ka namin, lahat ng umpisa ay maganda. Salamat sa paglabas namin sa lugar na ito. Taglay namin ang biyaya mula sa iyong kamay.
Because our declaration has already taken place. Past tense na ang aming tagumpay. In the name of Jesus, pinasasalamatan kita ngayon at pagpakailan pa man. Everybody say Amen. Amen. Shout hallelujah!